Itong Inday na to, what day? Araw na yan, bitawan mo. Ano sa akin, stricto sa akin. Ang lungkot to. Mamaya may papanood ako sa inyo. Bilisan natin. Impeachment is a constitutional process, not a social media contest. Hindi hashtag ang magpasaya dito. Hindi memes ang maghahatol. Hindi ito paramihan ng likes. Sino ba nagsabi? In the first place. Sino ba ang nagsabi na ang impeachment social media contest na paramihan ng likes? Kung talagang wala kayong believe sa social media, wag kayong gumawa ng mga sarili-sarili yung page. Pero kasi ang problema, we all know na kung gaano kalaking tulong ang social media, lalong-lalo na sa mga campaign ninyo. 'Di ba? Diyan kayo nangangako di ba? Diyan kayo nangangako, yun nga lang, diyan kayo nahuhuli. 'Di ba? Diyan nyo rin nakikita kung baksak kayo sa survey, kung maraming haha reacts, depende kung maraming may heart reacts or haha reacts, 'di ba? Diyan nyo rin malalaman. Wala naman sinasabi na ang impeachment social media contest Kayo guni-guni nyo lang yun. Guni-guni nyo lang. Kayo naman lungkot mo naman kaagad. Ay, ito gusto ko to. Meron bang complaint si Leni sa corruption compared to Vice President right now? Yun ang dapat makita ng taong bayan. Tandaan nyo to Tandaan nyo to. So, Leni ka na ngayon. Kong, Leni ka na ngayon. Alam ko na yan. Napanood ko na yan. Pumita na yan. Replay na yan. Ang nakikita kasi nila ngayon, ang ipupush nila ngayon, I think sa akin lang to, si Leni Robredo na tumakbo bilang presidente at magiging kalaban ni BP Inday. Yung mga naririnig nyo, sila Risa, sila Tulfo, si John Vic, si Bam, wala, ano na lang yan, wala yan. No match. Hindi yan pasok sa bracket. Kahit even Leni Robredo, hindi naman to pasok sa bracket ni BP Inday. Siya lang siguro yung masasabi natin na close competitor ni BP Inday. Pero hindi din. Labo, bro! Labo! So, Leni ka na ngayon. Pink ka na ngayon. Ang galing lang, no? Kung si BP Inday, maaga nag-announce. Pero kasi strategical Strategical yung sinabi ni BP Inday Sara natatakbo. Strategic yun Pero eto, strategy naman din to kay Kong Benny. So, nagpapakita na yan ng palit kulay. Kung ang ahas, palit balat. Ito, palit kulay. May papanood ako sa inyo tungkol kay Kong Abante. Hintayin nyo lang. Ito to. Ay, eto. Okay din to. Meron din tayo dyan ata. Ay, wala tayong kay Trillanes kasi in-interview ni Miss Karen Davila si Trillanes. Ang problema kasi sa ANC, baka mamaya i-copyright tayo. So, sinabi ni Karen, for 2028, do you believe that there should be a partnership of some kind between the administration and the group of Vice President Leni Robredo? Meron! Ano ba naman yan? That's heavily criticized on social media. Ang tawag ni Atty. Guanzon, kain tae. Ay, suka. Parang kain suka. Parang ganun. Kasi di ba we all know naman, merong in-interview ni Boy Abunda si Leni Robredo about kay Bongbong Marcos, di ba? So parang doon ang galing yung kain suka. So, ang sinasabi ng Antonio Trillanes naman, kung may kain suka dito, it's Atty. Guanzon. Ando doon na siya kay Duterte That's even worse, di ba? Tataranta na, aminin. Di na makatulog, aligaga. Lalo na siguro pag nalaman nila by now, I'm sure alam na nila na set aside pala yung unang impeachment dahil sa 1 year ban rule. Matataranta na naman itong mga to. O, ito yung sinasabi natin na video. Panoorin natin, ha? Naku, nakaganda to. Congressman Abante, ano silbi netong pinagawa mong cat's eye? Ayan, oh. Grabe. Parking na nga lang to, Ha? Ayan, oh. Kaliwa, kanan, gitna, meron. Tangina mo. Grabe. Nagtatanong lang ako, Congressman Abante.
Magkano po ba yung isang cat's eye na pinapagawa mo? Yan, alam nyo na yan, ha? Kumalat siyang cat's eye. Alam nyo yan, puta. Huwag nyo sabihin hindi. Alam nyo yan, alam nyo yan. Alam nyo kung magkano ang presyuhan ng cat's eye. Binulgar na to ni Magalong di ba? Napagitan ay 4 na hakbang. Grabe, no? No? Parkingan, double parking. Tapos, magkakaroon ka ng cat's eye. Hanep. Ibang klase. Iba ka. Distrito 6 ng Maynila. Ingat. Magkano nga ulit yung cat's eye? So parang 2,000 plus ata o 1,000. Parang ganon. Tapos parang di ba sinasabi ni ano ba to? Ni Attorney Magalong. Ni Mayor Magalong na parang time is 10. Yung ginawa nilang presyo sa cat's eye. Wow! Tapos, syempre, by volume ang times niyan. Di ba? Kung ang halimbawa, kung 1,000 plus ang isang cat's eye, the time is 10. So, parang ganon. So, parang ang kinote nila is, iniminultiply nila sa 10 per piece. Ilan yun? Ilan yun? Tapos, lalagay mo sa, Diyos ko. Nagtatanong lang po, Hindi po sa akin galing yung video. Nakita nyo naman. Nagtatanong lang din po kami. Bakit ganoon? Di ba? Para saan ba talaga, para saan, ano ba ang proper na pagpinaglalagyan ng mga cat's eye? Di ba? Highway ba? Sa mga ganun ba? Yung mga visible naman na residential na pinaparkingan na sasakyan sa tapat ng mga bahay nila. Ay, nako naman, Kong! Tapos doon, di ba? Remember, doon sa 18 Marines na isiniwalat nilang affidavit, na di umano ng mga nakatanggap ng mga congressmen, di umano, unang-una ka. Abans. You Masyado you. Masyado you Iba na kulay mo. Kala mo Ano ba ang pinatutunguhan ng mga investigasyong ito? Dahil yun nga rin po ang napapansin ng marami. Parang sa tinagal-tagal ng investigasyon, parang wala namang nakitang talagang dulo, Sen. So, talagang naghahanap talaga ng kasagutan ng mga mamamayan. Matagal ng panahon ito. Simula nung ang mga kababayan natin ay nagpahayag nga ng pagkaunsyami dahil bakit ganito ang nangyari? Naghanap tayo at nagtanong ng transparency, accountability, dahil talagang kinakailangan panagutin. Yes. Marap sa publiko, itong 18 mga dating sundalo na ang kanilang pakilala, kasamahan nila si Master Sergeant Orly Gutesa, mga tauhan sila ni dating Congressman Saldico, na sila ang nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Na hindi naman nasabi ni Gutesa noon nang humarap sa Senado, pero this time, marami sila, may mga dala silang mga larawan at detalyado, mas matindi yung kanilang testimonya, Sen. O bakit na imbes na tuntunin mo, sasabihin, teka muna, parehata ka niyang may halong politika. Ako kahit na anong araw pa yon, ang importante, tama ba yung, dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Immaterial yung petsa. Di ba? Opo. Ano kayang, bagata sasabihin pa niya na siguro destabilization. Mas importante siguro ang imbestigan mo kung destabilization plot, di ba? Alam mo, yung ating mga kababayan, mapagmasid yan. Wag mong mamaliitin yung kaling kakayahan ng pag-aanalisa sa mga pangyayari. Ang akala kasi nila, kung ba ang tao, lalo ng Pilipino, mapagpasensya, inaakala nila siguro na, hindi, mga ilang araw lang yan, makakalimutan. Kahit hindi ako naniniwala, itong lawak at karumal-dumal na pagnanakaw na to, kahit anong pang gawin mong pagtatakip. Ang daming pagtatakip ngayon. Yes, dami. Si Senador Marcoleta, sinabi niya, hihiwalan niya yung Kalayaan Island Group sa teritoryo ng Pilipinas. Isip-isipin mo, kahit hindi ko sinabi, gawa ng paraan. Ha? Para lamang mailihis. Samantalang ang pinaka-importanting hinahanap ng tao, bigyan po ninyo ng kasagutan ito. Pera po namin ito. Ito po, pinuhunan namin dito, talagang... Pawis, pagod.
Sakripisyo. Pawis at dugo. Yes. Huwag po ninyo kaming bibiguin dito. Yun ang hinahanap ng tao. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin. Gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan. Kung ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Bagay. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga. Hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Yes. Ito ang problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Alipay na lang yan? Kahit anong kulay pa yan. Yes. Kung talagang ang Nakaharap ka. interest mo, Obligasyon mo yan. kung talagang ang interest mo, taong bayan, regardless kung anong kulay, palagi naman kayong ganyan eh. Palagi naman kayong political eh. Di ba? Pag nako-corner na kayo, it's political. Pag may mga bagong witnesses, destabilization. Pero binigyan na kayo ng pagkakataon na naging chairman pa kayo ng Blue Ribbon Committee. Ano nangyari? Pinakailaman nyo pa kasi kay Rodante Marcoleta eh. Kaya tuloy parang nawalan ng gana. Even sila Diskaya. Paano? Alam nila sila may iipit din eh. Sino ba naman magsasalita pagka ganun? Diba? Pag alam mong, huwag sabihing bobo yan sila Diskaya. Pucha, may negosyo yan. Siyempre, alam nila yan. Magaling sila dyan. Alam nilang kumilatis din. Diba? Baka siguro kaya wala sila ng gana kasi iba na yung chairman. Samantala nung na kay Rodante Marcoleta, ganadong-ganado magsalita yung tao, di ba? Pinangalanan nga niya yung mga ibang congressmen. Kaya nga kayo nakakuha ng idea at nalaman nyo na ganito pala. Kaya pala na nagsitatahimigan yung mga iba. Kung wala talaga kayong ginawa at hindi talaga kayo sangkot, wala kayong nakuwang kickback, bakit kayo matatakot? Problema, nung nilabas yung lahat kayo nagsitahimikan. Di ba? Panoorin natin to. Ito yung maganda. The meeting is resumed. Our parliamentary status. There is a motion to set aside the first impeachment complaint, that is Castro et al. Impeachment complaint, in view or on the ground of violation of the 1-year prohibition period. The same has been seconded and the same has been objected to as well. Before we vote on the motion, we will hear additional manifestation from the Honorable Tino. Thank you, Madam Chair. Of course, bilang endorser, I vehemently object to the motion to set aside the complaint that we endorsed on the issue of allegedly that the complaint was filed in violation of the 1-year bar rule. Madam Chair, sa motion ni kagalang-galang na Keith Flores, ay binanggit po niya, tama, no, sinite niya at nakatungtong ang kanyang objection sa naunang ruling ng Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. At sabi niya, 3 beses nga daw binanggit sa decision na yon yung February 6, 2026 deadline, no, for the 1-year bar, no. Let me cite just the third and last instance. Let me quote the third and last instance where the decision mentioned that date. Sabi rito, new impeachment complaints against the respondent, if any, may only be commenced no earlier than February 6, 2026. Let me emphasize the word used by the Supreme Court. May only be commenced, no? So ang punto po natin dito ay gumagamit ng bagong lengguwahe ang Supreme Court. No, the 1-year bar rule, as we established earlier in the Constitution, speaks about initiation of impeachment proceedings. Yun po ang pinagbabawal. Ngayon naman may bagong formulasyon ng Korte Suprema, sinasabi niya new impeachment new complaint may only be commenced
No, so bagong in effect, this is a new rule, no, na with respect to when an impeachment complaint may be filed in a timely manner. Meron na pong konsepto ng commencement. Sa rules po ng House, no, wala pong anumang pagbanggit sa issue ng commencement, no? Kaya po tingin natin hindi po nag-a-apply ang ruling na ito sa proceedings ng House on impeachment. Ang gusto ko lang pong ipanawagan sa komite at sa buong House, no, ay malinaw na separate and co-equal branch of government ang Kongreso at in particular sa House of Representatives nakakargo ang impeachment bilang pinaka mataas na proseso ng pagpapanagot sa mga pinakamataas na opisyal, no? Kanina sinabi po ni Representative Chua, abay, mag-ingat na lang tayo, baka mamaya kapag inallow natin ang first complaint ay dali na naman ito sa Korte Suprema at baka mabasura pa. Takot na takot na. No? Ang hamon ko po at panawagan sa committee at sa buong House ay wag po tayong matakot sa sarili nating anino. Multo. Hawakan po natin ang sariling rules ng House on impeachment. Tayo po ang institusyong ito, no, ang House of Representatives ang gumagawa ng sariling rules on impeachment at ang tanging may kakayahang magpatupad ng rules na ito. No? Sa rules natin, walang usapin ng commencement, kahit pa sabihin yan ng Supreme Court. No? Bakit importante po ito? Hindi lang po ito teknikalidad. No? Dahil kung hindi ito gagawin ng House, kung hindi panghahawakan, if we do not take ownership of our own rules and impeachment, then at every step, kahit sinong gustong hadlangan ang pagpapanagot sa ikalawang pinakamataas na opisyal o sino mang impeachable official, at any point pwede pong tumakbo sa Supreme Court para questionin ang rules natin. No, katulad na nga nung nangyari sa nakaraan. So therefore, no, ang punto natin, kailangang panghawakan ng House ang sarili niyang rules on impeachment. Dahil sa tanging sa pamamagitan niyan, maaaring magtuloy-tuloy ang impeachment at mapanagot ang mga pinakamataas na opisyal nang walang takot na ibabasura ito because of some new rule that the Supreme Court may come up with, Mr. Speaker, Madam Chair. Kaya po, muli, I vehemently object to the motion and urge the House to take ownership of its own rules on impeachment and to really fulfill its constitutional duty of impeachment. Maraming salamat po, Madam Chair. Again, for the guidance of the Justice members, we are deliberating on the compliance or violation of the first impeachment complaint with regards to the one-year bar rule. We wish to reiterate that the first impeachment complaint was filed on February 2, 2026, and we are in between two decisions of the Supreme Court, the July 25, 2025 decision, which expressly provides for February 6 as to when there can be the filing of the second impeachment complaint, vis-a-vis the resolution of the Supreme Court on our motion for reconsideration that is dated January 28, 2026, which by implication provides that the 10-year period lapsed last January 14 of 2026. So in view of these two decisions, the original decision and the recent resolution, we have disparity with respect to our positions on whether or not the first impeachment complaint indeed comply or violated the one-year prohibition period. And with that, I hope the justice members are properly guided
with all the meaningful discussions that we have heard from our esteemed members of the Justice Committee. Yeah, Soon we botohan will na. be voting, but before we proceed to that, will the third endorser wish to say something about the compliance to 1 year prohibition? Yes, Madam Chair. Ang Yes, you may proceed, representasyon po Honorable na- Ilago. Yes, ang representasyon na ito ay isa rin sa mariin na tumututol sa motion na iset aside ang verified impeachment complaint na ating na-endorso. Matagal nang naghintay ang mga complainants. Marami ho dito ay kabilang din sa mga nag-file ng impeachment complaint batay sa betrayal of public trust noon pang nakaraang taon. Sila ho ay matagal na naghintay at matagal din na nagtitiis doon sa mga opisyal na pilit na tumatakas sa pananagutan. Dahil ho sa kanilang paninindigan, sila rin ay masusi na nag-aral noong naunang desisyon ng Korte Suprema hanggang doon sa motion for reconsideration, hanggang doon sa pinakahuling desisyon na nag-move nitong 1-year bar rule. No kaya ho, isang malaking inhustisya ang hindi paninindigan ng House of Representatives sa sarili niyang mga rules, sa sarili nitong mga proseso pagdating sa paghahandle ng ganitong tipo ng napakahalagang mga proseso para sa transparency, para sa accountability at pagtitiyak na ang bawat piso ng pondo ng ating bayan ay nagagastos talaga para sa kapakinabangan, para sa pangangailangan ng tao. Kaya, Madam Chair, isa rin ho tayo sa mga nakikiusap na nanawagan na huwag tayong mangamba, bagkos tayo ay manindigan at panghawakan natin ang ating sariling House rules pagdating sa pag-handle ng mga impeachment proceedings at makita natin at marinig masama ang lahat ng mga complaints sa didinggin ng komite na ito. Maraming salamat. Ngayon ko lang narinig yung pangalan nito. Sara Jane Elago, party list ng Gabriela. Ngayon ko lang narinig, no? Bakit hindi kayo nagsisiingayan nung flood control issue? Dumaan din naman dyan sa inyo yun. Di ba? Bakit itong impeachment? Lalakas ng loob nyo, di ba? Salita-salita, may manifestation pa kayong nangyayari. Pero yung flood control, parang hindi ko naririnig mga pangalan We've ng heard judges. already the 3 endorsers of the first impeachment complaint. Just a quick manifestation. Honorable Chua, I hope you will be the last because we will be proceeding to vote. Honorable Nasal, would you like to say something also? Yes, Madam Chair. I would- Okay, so Honorable Chua and then Honorable Nasal and then Honorable Digamo and then we will vote already. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, hindi po tayo natatakot dito sa committee ito. Because the reason why we are trying to be careful with the interpretation of the Supreme Court decisions is because this is an issue of jurisdiction. Jurisdictional issue po to, which is very important. So, yun lang po. But of course, I hope the endorsers understand na we are not against them. Ito lamang pong pinag-uusapan because as already stated, lahat naman po during the past impeachment, the House did its homework, and in fact, we followed what is under the rules of the House. But the House is not the problem. It is the other department. No, the interpretation of the other department. And in fact, it was used when the impeachment complaint was forwarded to the Senate. It was used. The issue was used. So, yun lang po. Hindi lang, kaya that's why we are trying to be careful. Thank you po. I hope that the endorsers are listening to Kong Joel. He's saying that all of you are his friends. And he's not against you. He was just traumatized by what happened to the first impeachment process. That's what he's saying. Okay, so moving forward, we would like to recognize the Honorable Nasal. Madam Chair, kaya po kanina, yung for my earlier manifestation, kaya Yeah, po I sinasabi remember ko it's na, about the 1 year. yeah, na sana po ma-resolve na nga, even before magkaroon po ng question on Our perceived inconsistency of the original decision vis-a-vis the resolution Yeah. is not for us to resolve really, but it is for
for the branch of the government which issued the same. The least we can do at this point in time is to be very cautious as we conduct this impeachment proceeding. Thank you, Madam Chair. The Honorable Degamo, Madam Chair, last before after. Madam Chair, you've said a lot already, Honorable Ko. After Honorable Degamo, we shall proceed to vote. that is correct po. I agree with the explanation of Iingay nyo ngayon our fellow members of Congress. But there's also one reason I would like to add why I believe that we have to proceed with tackling the other issues or other complaints. It is because of the discrepancy too of the signature in the affidavit of the first complaint. If you are to look at the signature there, the one in the, how do you call this, affidavit is different from the passport that is being presented as an ID, no? Or a, so parang the more that I am resolved to vote against taking into consideration the first complaint. The manifestation of Thank you, the Honorable Degamo is noted. Now we shall proceed to vote. Again, our parliamentary status, there is a pending motion to declare, to set aside the first impeachment complaint, that is Castro et al. Impeachment complaint on the ground of violation of 1-year prohibition period. The same has been seconded, the same has been objected to as well, and we shall now proceed to divide the House. Those who are in favor of the motion, please Yan na. raise your right hand. Motion to set aside, You may now put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Isa pa lang naman yan. Kayo naman, no? May isa pa. Kasi yung pangalawa, inatras na ata, di ba? So, kung alimbawa, kung hindi inatras, may dalawa, may pangatlo pa. Kayo naman, no? Huwag naman masyado kayong ano, di ba? You may put down your hands. Last, those who abstain, please raise your right hand. Wala. Secretariat, the result of the voting, please. Lulungkot yung mga yan. Hindi, strategical yan, feeling ko. Strategical din yung ginagawa nila, feeling ko. With 22 votes in the affirmative and 10 votes in the negative, with 0 abstention, the chair set aside the first impeachment complaint, the Castro et al. Impeachment complaint on the ground of violation of 1-year prohibition period. So ruled. Set aside lang naman yan. Hindi naman talaga yung ano yan. Set aside lang yan. Pero strategical yan, mga kayon. I'm sure, siguro, yung pinail ng pangatlo sa kanong pangalawa, baka gusto nila doon sila mag-focus. Ano din yan Pero, hayaan nyo na. Meron pa naman tayong marami pa yan. Pero we believe, ako mismo, I strongly believe in VP's Inday Saras. Alam niyo yun, historical na to Talagang nakaukit na si VP Inday ang ating magiging susunod na presidente dahil wala nang iba. Kung talagang gusto nilang papaksakin si VP Inday, come on, bring it on!
Nandiyan lang naman si VP Inday Sara eh. Laging nakahanda, laging tinatanggap yung mga suntok ninyo, yung mga bato ninyo, di ba? Pero si VP Inday, hindi kasama niya ang ating Panginoon. Hindi yan talaga titigil hanggat hindi natin na ibabalik ang tiwala, yung kasaganahan ng Pilipino, yung trabaho na dapat na nakukuha natin sa mga politiko. Di ba? Yung interest nila na dapat nasa atin, nasa taong bayan. Huwag na kayong gumamit ng taong bayan. Alam ko naman sanay na kayo sa ganyan. Pero syempre, maraming babaliktad dyan. Abangan natin